Ang pangalan ko ay Clara Benitez. Ako ay 35 taong gulang, isang finance director, at ang nag-iisang magulang ng 2 buwang gulang na anak na babae na nagngangalang Sofia, nang ang isang banggaan sa expressway ay naglagay sa akin sa ospital na may concussion, basag na buto sa pulso, at 2 basag na tadyang. Pero ang banggaan ay hindi ang sandaling napagtanto ko na ang buhay ko ay nakapaligid sa mga taong hindi ko maasahan. Nangyari iyon mamaya nang tawagan ko ang aking mga magulang mula sa ospital at hingin sa kanila na alagaan si Sofia hanggang makabalik ako ng ligtas sa bahay. Tumanggi ang aking ama. Ang kapatid kong si Evan ay may biyahe na sa wakas papuntang Boracay, sabi niya, at hindi nila ito kakanselahin. Kaya mula sa aking kama sa ospital, nakahanap ako ng profesional na bagong silang na tagapag-alaga, pinahintulutan ng isang estranghero na pumasok sa aking bahay, at tinapos ang 49,000 na ipinapadala ko sa aking mga magulang buwan-buwan. Naniwala ako. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng kanilang pagtanggi. Pagkatapos ay pumasok ang aking lola sa aking silid sa ospital na may dalang pulang accounting ledger. Sinabi niya sa akin na ang pera ay hindi kailanman ginagawa ang sinasabi ng aking mga magulang. Ang alam niya ay ginawang mas malaki ang isang kakilakilabot na gabi. Bago kita ibalik sa expressway, mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell, at i-like ang video na ito. Kung nalaman mo na ang pangako ng isang tao ay nawala sa sandaling kailangan mo talaga sila, naiintindihan mo na kung bakit mahalaga ang kwentong ito. Upang maunawaan kung bakit naging masama ang pakiramdam ko sa ledger na yon, kailangan kong ibalik ka sa wala pang 1 oras bago ang banggaan. Si Nina Reyes ay nakatayo sa aking kusina na may dalang si Sofia sa kanyang balikat nang kunin ko ang aking mga susi. Pwede mong kunin ang reseta bukas, sabi niya. Nakatira si Nina 2 bahay ang layo at nagtatrabaho bilang pediatric occupational therapist. Naiintindihan niya ang mga bata, iginagalang ang mga routine, at naging isa sa iilang taong lubos kong pinagkakatiwalaan sa aking anak. Aalis ako ng 20 minuto, sinabi mo iyon noong huli. Ang pharmacy ay 12 minuto ang layo. Hindi pa rin iyon 20 minuto papunta at pabalik. Tiningnan ko si Sofia. Nakapikit ang kanyang mga mata. Isang maliit na kamay ang nakasuksok sa pagitan ng kanyang pisngi at ng damit ni Nina. Ang pagiging ina ay sadyang desisyon para sa akin. Hindi ako natisod dito o inakala na may iba pang magdadala ng bigat. Naghintay ako hanggang maging ligtas sa pananalapi, maayos na inayos ang maternity leave, gumawa ng emergency fund, at sinuri ang lahat mula sa pagtulog ng sanggol hanggang sa hinaharap na pangangalaga. Alam ng aking mga magulang na plano kong maging single mother. Hindi lang nila ito tinanggap. Ipinagdiwang nila ito. Nangako ang aking ama na kung may emergency man, hindi ko na kailangang magtaka kung sino ang mag-aalaga kay Sofia. Sinabi ng aking ina ang parehong bagay ng napakaraming beses kaya inilagay ko sila bilang primary emergency contacts. Nang hapon na iyon, tila matibay ang plano. Mananatili si Nina kay Sofia habang kinukuha ko ang reseta. Babalik ako bago ang susunod na pagpapakain at ang natitirang gabi ay magiging ordinaryo. Ipinatong ko ang aking kamay sa likod ni Sofia at naramdaman ang malambot na pagtaas at pagbaba sa ilalim ng kanyang pijama. Tawagan mo ako kung magising siya. Ngumiti si Nina. Clara, magiging ayos siya. Naniwala ako sa kanya. Ilang kilometro na ang layo ko sa bahay nang bumagal ang trapiko. Basang-basa ang kalsada, pero tumigil na ang ulan. Humuhuni ang mga gulong sa aspalto, kumikinang ang mga brake light sa mahahabang pulang guhit sa harap ko. Naalala kong binawasan ko ang accelerator. Pagkatapos ay dumating ang impact. Nagtiklop ang metal sa likuran ko. Naglock ang seatbelt sa dibdib ko. Umiikot ang kotse at ang mundo sa labas ng windshield ay naging basang aspalto, headlights at konkretong divider. Nang tumigil ang kotse, walang dramatikong katahimikan. May busina, may sumigaw. Gumawa ang engine ko ng mababang mechanical clicking noise. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko maintindihan kung bakit masakit ang kamay ko o bakit matalas ang paghinga. Pagkatapos, ay naisip ko si Sofia. Nahulog ang phone ko sa ilalim ng passenger seat. Inabot ko ito, pero sumakit mula sa pulso hanggang siko. Sinubukan ko ulit at halos nawalan ng malay. May lalaking lumitaw sa labas ng bintana at kumaway na manatili akong tahimik. Ang baby ko, sabi ko. Hindi niya ako marinig sa salamin. Ulit ang mga salita, mas malakas. Nasa bahay ang baby ko. Nang maabot ako ng mga paramedic,
Paulit-ulit kong sinabi ang numero ni Nina hanggang isulat ito ng isa sa likod ng kanyang guwantes. Tiniyak nila na tatawagan siya. Sinabihan nila akong panatilihing tahimik ang ulo. Tinatanong ang pangalan, petsa, at kung alam ko kung nasaan ako. Sinagot ko ng tama ang lahat, pero parehong isip ang pumuputol sa bawat tanong. Sumang-ayon si Nina na manatili ng 20 minuto. Wala akong ideya kung gaano katagal ako mawawala. Sa ospital, ang examination ay naging scans, tanong, wrist splint, at paulit-ulit na pagsuri sa mga pupil. Bawat hininga ay humihila sa tadyang. Nang sabihin ng nurse na mananatili ako overnight para sa observation, tiningnan ko siya na para bang hindi niya naintindihan ang problema. May 2 buwang gulang akong baby. Alam ko. Hindi ako pwedeng manatili overnight. Sa concussion at mga pinsala, hindi ka ligtas na makalabas. Nasa bahay siya kasama ang kaibigan. Hinila ng nurse ang upuan. May iba ka pa bang caregiver na matatawag? Dapat madali ang tanong na iyon. Nakatira ang mga magulang ko nang wala pang 30 minuto mula sa bahay ko. Retired sila o limited hours lang ang trabaho. May susi sila, infant supplies, written authorization para sa medical care ni Sofia, at higit sa isang pangako na darating sila sa tuwing kailangan ko. Tatawagan ko sila, sabi ko. Bago pa, lumitaw ang pangalan ni Nina sa screen. Naabot siya ng paramedic. Ligtas si Sofia. Nakapak na si Nina ng kailangan kung kailangan niyang ilipat ang baby, pero hiniling kong manatili siya sa bahay ko kung saan pamilyar ang lahat. Pasensya na, sabi ko. Tumigil sa paghingi ng tawad. Gaano kasakit ang pinsala? Pinapanatili nila ako overnight. May pause. Hindi nagrereklamo si Nina o ginawang tungkol sa kanya. Sinimulan niyang tukuyin ang posible. Pwede akong manatili muna, sabi niya. Pero may sarili akong anak na uuwian at patients bukas. Kung kukunin ng mga magulang mo ngayong gabi, maghihintay ako hanggang dumating sila. Darating sila. Sinabi ko ng walang pag-aalinlangan. Naniwala si Nina sa katiyakan ko dahil naniwala ako. Tinawagan ko muna ang ina. Walang sagot. Tinawagan ko ang ama at sumagot sa ika-4 na ring. Clara, na-aksidente ako. Nawala ang ingay sa background. Anong klaseng aksidente? Sa expressway. Nasa ospital ako. Ayos ka ba? May concussion at ilang fractures. Pinapanatili nila ako overnight. Bumungad ang boses ng ina mula sa tabi niya. Nasaan si Sofia? Nasa bahay kasama si Nina. Ligtas siya pero hindi makakapag-overnight si Nina. Kailangan ninyong pumunta sa bahay ko at alagaan si Sofia hanggang makapag-ayos ako ng mas matagal. May katahimikan. Una, inakala kong pinoproseso nila. Naaalala ng mga magulang ko si Sofia. Alam nila kung nasaan ang lahat. Inilagay mismo ng ama ang infant seat base sa kotse nila. Pagkatapos ay huminga siya. Clara, hindi namin kaya. Gumalaw ako sa kama at sumikip ang sakit sa tadyang. Anong ibig mong sabihin? Aalis kami papunta sa airport bukas ng umaga. Nakalimutan ko ang Boracay. Buwan-buwan na pinag-uusapan ni Evan ang biyahe. Inilarawan ng mga magulang bilang pagkakataong nararapat sa kanya pagkatapos ng mahihirap na taon. Kasama nila siya, bayad sa pagkain, upgrade sa accommodations, at tinatrato ang bakasyon bilang patunay na umuusad na ang buhay niya. Hindi ko hinihingi na kanselahin ang buong biyahe, sabi ko. Kailangan ko ng kasama kay Sofia ngayong gabi. Pwede ninyong miss ang isang flight at sumakay sa susunod pagkatapos mag-ayos ng care. Tumigas ang boses ng ama. May biyahe na sa wakas ang kapatid mo papuntang Boracay, hindi namin ito kakanselahin. Tumingin ako sa pinto, inaasahang babalik ang nurse at sasabihing nagkamali ako. Dad, nasa ospital ako at ligtas si Sofia kay Nina. Hindi makakapag-stay si Nina. Tumutulong siya hanggang dumating kayo. Mas malakas ang boses ng ina. Kung nangyari ito sa ibang linggo, syempre darating kami. Hindi sa ibang linggo nangyari. Alam ko, sweetheart. Nakakaramdam kami ng sama. Ang pakiramdam ng sama ay wala silang ginawa. Pinananatili kong level ang boses dahil ganoon ang ginagawa ko kapag ginagawa ng pamilya ang hindi makatwiran na tila makatwiran. Kailangan ko ng tulong ng isang gabi, baka 2 araw, habang gumagaling para mahawakan siya ng ligtas. Nangako kayong magiging emergency caregivers ko. Hindi kami nangako na iiwan ang bawat commitment. Sabi ng ama, ito ay emergency at nabayaran na namin ang biyaheng ito. Isinara ko ang mga mata. Sumakit ang ulo sa unan, mabigat ang wrist splint. Sa hallway, tumunog ng 2 beses ang machine bago tumahimik. Patuloy ang ama, nag-aayos ka ng komplikadong bagay sa trabaho.
Magaling ka dito. Magtawag ka. Pamilyar ang pangungusap na iyon na halos gumana. Kayang-kaya ni Clara. Makakahanap si Clara ng solusyon. Hindi kailangan ni Clara ang kailangan ng iba. Nagtanong ang ina kung sapat ang formula at diaper ni Sofia. Ganitong praktikal na tanong ang maaalala niya bilang ebidensya na nagmamalasakit siya. Mayroon siyang lahat maliban sa mga lolo't lola na nangakong darating. Clara, balaan ng ama. Hindi, naiintindihan ko. Tinapos ko ang tawag. Nanatili ang hinlalaki sa madilim na screen. Hindi ako umiyak. Hindi ko inihagis ang phone o tinawagan ulit para humingi ng paliwanag na magpapalit sa kanya. Naramdaman ko lang na may natahimik sa loob ko. Sa karamihan ng buhay ko, ang pagiging maaasahang anak ay tinatrato bilang papuri. Kapag may sira, inaayos ko. Kapag nabigo ang plano, ina-adjust. Kapag kailangan ni Evan ng isa pang pagkakataon, inaasahan akong umunawa. Pinag-uusapan ng mga magulang ang potensyal niya na para bang investment na magbibigay gantimpala sa lahat. Iba ang trato sa katatagan ko. Dahil may career at savings, tila walang sakit ang anumang sakripisyo mula sa labas. Ganoon nagsimula ang 49,000 na transfers. 22 buwan ang nakalipas. Tinawagan ako ng ama para sabihing mas mahirap ang retirement kaysa inaasahan. Ang mortgage umano ay kumakain ng karamihan sa kita nila. Hindi sapat ang medical coverage. Tumataas ang utilities at essential expenses. Hindi random ang hinihingi. Iniharap niya ang 49,000 bilang eksaktong buwan ng kakulangan sa pagitan ng katatagan at pagkawala ng lahat. Sa trabaho, hindi ako aaprubahan ng expense nang hindi sinusuri ang records. Pero pamilya ito, at ginawa ng ama ang verification na tila kahihiyan. Sinabi niyang pwedeng ipadala ang bills kung kailangan ng patunay. Pagkatapos ay pinag-usapan kung gaano kasakit para sa magulang na ma-audit ng sariling anak. Sinabi kong hindi kailangan. Umalis ang unang transfer kinabukasan. Pagkatapos ay naging automatic. Buwan-buwan, 49,000 ang pumapasok sa joint account ng mga magulang sa ilalim ng transaction na minarkahan kong family support. Minsan sinasabi ng ina na inililigtas ko ang bahay nila. Inilarawan ng ama ang pera bilang patunay na pinoprotektahan ng matagumpay na pamilya ang isa't isa. Alam ni Evan na tumutulong ako, pero walang nag-uusap tungkol sa amount sa harap niya. Kapag binabayaran ng ama ang gastos ni Evan, inilalarawan bilang temporary support mula sa retirement income. Tinanggap ko ang paliwanag dahil ang pagtatanong ay magdudulot ng konfrontasyon na iniiwasan ko buong buhay. Nang mabuntis ako kay Sofia, naging mas tiyak ang mga pangako. Nagboluntaryo silang maglagay ng infant supply sa bahay. Tinanggap ang emergency authorization. Ipinahayag ng ina sa mga kaibigan na may lolo't lola si Sofia na malapit sapat para maabot siya anumang oras. Sinabi ng ama na hindi ako nag-iisang nagpapalaki ng anak. Kasama ko ang pamilya. Minsan sinubukan pang balaan ako ni Lola Evelyn tungkol sa pagkakaiba ng sinasabi at ginagawa ng ama. Hindi ako nakinig. Noon, taon nang inilalarawan ng ama siya bilang mapanghimasok. Kapag nagtatanong ng financial, tinatawag na control. Kapag hinahamon ang proteksyon kay Evan, sinasabing gumagawa ng division sa magkapatid. Mahal ko ang lola, pero inilagay ko sa maingat na distansya dahil naniniwala akong ang pagpapanatili ng kapayapaan ay anyo ng katapatan. Nakahiga sa kama sa ospital, naintindihan ko sa wakas kung ano ang hinihingi ng kapayapaan sa akin. Tinawagan ko ulit si Nina. Hindi darating ang mga magulang ko. Tahimik siya nang wala pang isang segundo. Sige, kailangan ng ibang plano. Walang lecture, walang pagdududa, walang pagtatangkang ipagtanggol sila. Ikinaugnay ako ng nurse sa hospital support worker na nagpadala ng impormasyon para sa agency ng vetted newborn care. Nanatili si Nina kay Sofia habang tumatawag ako. Walang overnight availability ang unang agency. Ang pangalawa ay makakapagpadala kinabukasan ng hapon, huli na. Ang pangatlo ay ikinaugnay ako kay Marisol Vega. Hindi nag-alok si Marisol ng reassurance bago nagtanong. Gusto niya ang edad ni Sofia, expected duration, access arrangements, at kumpirmasyon na may responsible adult sa bahay hanggang dumating siya. Ipinaliwanag ang credentials, background check process ng agency, at temporary authorization na kailangan kong isign electronically. Mas pinakalma ako ng precision kaysa sympathy. Sinuri ni Nina ang agency info mula sa bahay. Verified ng hospital support worker ang contact. Natapos ko ang authorization ng isang gumaganang kamay at binayaran ang immediate coverage. Nang tawagan ulit si Nina, binigay ko ang expected arrival ni Marisol.
Mananatili ako hanggang makapasok at makapag-settle siya, sabi ni Nina. Hindi mo kailangan, alam ko. Kaya ito ang tulong, Clara, dahil pinipili ko ang kaya kong gawin. Pinisil ko ang mga labi hanggang humupa ang paghigpit sa lalamunan. Salamat, ayos si Sofia. Alagaan mo ang sarili ng sapat para makauwi sa kanya. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang banking application. Pumula ang screen sandali at naghintay akong tumira ang paningin. Pagkatapos ay pinili ang recurring payments. Nakaschedule na ang susunod. Nag-hover ang daliri sa cancellation option. Naisip ko ang ina na tumatawag ng umiiyak. Naisip ang ama na inaakusahan akong ginagamit ang pera bilang parusa. Naisip si Evan na nakarinig ng version kung saan iniwan ko ang 2 retired parents dahil sa isang missed favor. Pagkatapos ay naisip si Sofia 10 o 15 taon mula ngayon. Naisip kong tinuturuan siya na ang pag-ibig ay nangangahulugang tumanggap ng kasinungalingan dahil ang pagharap ay baka makasakit sa iba. Naisip kong natututo siya na ang pinaka-responsible ay dapat sumipsip ng pinakamalalim na pinsala. Mas kinilabutan ako kaysa sa pagiging mag-isa. Pinili ko ang cancel recurring payment. May confirmation window. Binasa ko ng 2 beses. Pagkatapos ay pinindot ang confirm. Walang dramatikong nangyari. Walang alarm. Walang pumasok para sabihin kung tama ang desisyon. Nawala lang ang transaction sa scheduled payments. Hindi pa alam ng mga magulang. Hindi ko pa rin alam na ang mortgage na inakala kong tinutulungan ay wala na. Hindi ko alam na ang medical coverage ay hindi kailanman lumikha ng kakulangan na inilarawan. Hindi ko alam kung saan napunta ang karamihan sa pera. Alam ko lang na ang 2 taong nangakong darating sa emergency ay pinili na huwag dumating. Sapat na yon. Tinawagan ni Nina nang dumating si Marisol. Ipinakita niya si Sofia na natutulog ng ligtas sa bassinet at kinumpirma na tumugma ang credentials. Sa unang pagkakataon simula ng banggaan, pinahintulutan kong magpahinga ang katawan sa kutsyon. Pagkatapos ay nagtanong si Nina, "May gusto ka bang tawagan para sa'yo?" Halos nagsabi ako ng hindi. Naging automatic ang sagot na iyon. Sa halip, naisip ko si Lola Evelyn. Tawagan ang lola ko, sabi ko. Sabihin na nasa ospital ako, hilingin na dumating kung kaya. Mamaya ng gabing iyon, tumigil ang yapak sa labas ng silid. Binuksan ang pinto. Pumasok si Lola Evelyn na may suot na plain gray coat, pinagkabit ng maayos ang pilak na buhok. 81 siya pero walang marupok sa paraan ng pagtingin sa akin. Mula sa pasa sa templo hanggang sa splint sa pulso ang tingin. Pagkatapos ay itinayo ang bagay na dala. Pulang accounting ledger na sira sa mga sulok at sinigurado ng elastic band. Inilagay sa rolling table sa tabi ng kama at ipinatong ang isang kamay sa cover. Bago ka magpadala ulit sa mga magulang, sabi niya, kailangan mong malaman kung ano talaga ang binabayaran ng perang iyon. Sandali, tinitigan ko lang siya. Anong ibig mong sabihin? Hinila ni Lola Evelyn ang elastic band at binuksan ang ledger sa rolling table. Sabihin mo ng eksakto kung ano ang sinabi ni Ricardo na sakop ng buwan ng payments mo. Halos hindi niya tinatawag na dadang ama kapag kausap ako. Ginagamit ang pangalan ng may presisyon ng taong inhihiwalay ang naging tao sa anak na pinalaki. Ang mortgage, sabi ko, medical coverage, utilities, basic expenses. Sabi niya halos 50,000 ang kulang buwan-buwan. Nagbago ang ekspresyon ni Lola, hindi sa sorpresa, sa pagkilala. Clara, wala nang mortgage payment sa bahay na yon sa loob ng 7 taon. May dull pressure sa dibdib. Imposible iyon. Binayaran ko mismo ang remaining balance. Hinanap ko ang uncertainty sa mukha. Wala. Kailan? 7 taon na ang nakalipas. Pag-aari na ng mga magulang ang bahay. Unang instinct ay protektahan sila. Baka may kinuha pang loan ang ama laban sa property. Baka nagbago ang payment. Baka outdated ang info ni Lola. Sinabi niya na nasa panganib silang mawalan. Hindi. Paano ang medical insurance? May retiree coverage ang ama, kasama ang ina. Ang supplemental expenses ay malayo sa inilarawan sa iyo. Naging masyadong maliit ang silid. Gumalaw ako pataas, pero nahuli ng sakit ang tadyang at pinilit akong bumalik. Inabot ni Lola, pagkatapos ay huminto, bago hawakan ang braso ng dahan-dahan. Paano mo nalaman ang lahat? Dahil humiling si Janet ng tulong para i-reconcile ang accounts. Komportable ang ina sa paghingi ng praktikal na tulong kay Lola. Karamihan ng adult life ni Evelyn ay ginugol sa pag-iingat ng financial records. Hindi natatakot sa mga numero at hindi rin sa hindi komportableng paliwanag. Akala niya may na-duplicate ang bank ng ilang charges, patuloy si Lola. Hindi.
Pero habang sinusuri ang statements, nakita ko ang regular na deposits mula sa'yo. Natuyo ang bibig. Alam kong may pera mula sa account mo. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng ama na para doon. Ano ang sinabi niya? Na naiintindihan mo kung saan papunta? Na sumang-ayon kang tumulong sa pamilya? Technical, totoo ang bawat salita. Sumang-ayon akong tumulong. Binigyan lang ako ng ibang definition ng pamilya at ibang description ng pangangailangan. Binaliktad ni Lola ang ilang pahina. Petsa at figures ang puno ng bawat linya sa maayos niyang sulat. May small tabs na minarkahan ang grupo ng copied statements sa likod ng ledger. Tinatanong ko siya tungkol sa payments na umaalis sa account, sabi niya. Sinabi niyang wala akong pakialam. Payments kanino? Inalis ang unang statement at inilagay sa harap ko. Highlighted ang ilang incoming deposits. Bawat isa ay tumutugma sa petsa at amount ng automatic transfers ko. Sa ilalim ay outgoing payments. May diretsong kay Evan. May iba na sakop ang account sa pangalan niya. May vehicle expenses, credit balances, at transfers na konektado sa business ventures na lagi inilalarawan ng mga magulang bilang opportunities. Sinundan ko ang transactions ng daliri. Hindi pwedeng lahat para sa kanya. Hindi lahat para sa kanya. Ginagamit ng mga magulang ang ilan para sa sariling travel at discretionary expenses, pero malaking bahagi ang napunta sa kapatid mo. Tiningnan ko ang susunod na statement. Pagkatapos ang susunod, paulit-ulit ang pattern, pumasok ang transfer ko. Sa loob ng ilang araw, umalis ang bahagi para kay Evan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin si Lola sa madilim na bintana ng ospital. Dapat ko nang sinabi. Hindi iyon sagot. Hindi. Nanatiling steady ang boses, pero pumasok ang pagsisisi. Sinabi ng ama na alam mo. Kapag tinatanong ko ang arrangement, inaakusahan akong nakikialam sa mga anak niya. Sinabihan si Janet na huwag nang dalhin ang records. Pagkatapos, inilalarawan nila ako bilang controlling tuwing itinaas ko ang usapin. Naalala ko ang babala ng ama. Tumatanda na si Lola. Pwedeng maghinala si Lola. Hindi naiintindihan ni Lola kung paano hinahawakan ng modernong pamilya ang pera. Hindi niya ako hinilingang huminto sa pagmamahal. Ginawa lang niyang tila disloyal ang pakikinig sa kanya. Naniwala ako. Sabi ko, alam ko. Binago ng tawag ni Nina ang pagkaunawa ni Evelyn. Alam niyang tumanggi ang mga magulang na alagaan si Sofia sa medical emergency. Alam niyang tinatanggap pa rin nila ang pera ko. Sapat ang kombinasyon para kumbinsihin siya na anuman ang claim ng ama, hindi ko naiintindihan ng totoo. Binaliktad ni Lola ang mas recent na grupo ng records. Ano ito? Tanong ko sa payment sa company na nag-ayos ng Boracay package nila. Sinuri ko ang petsa. Pumasok ang pinakabagong transfer ko sandali bago na clear ang travel charge. Masyadong mababa ang balance para sakupin ang package bago ang deposit ko. Sinuri ulit ang figures. Sinabi ng ama na ang biyahe ay patunay na umuunlad na ang buhay ni Evan. Sinabi na hindi nila pwedeng miss dahil napakaraming pera na ang nagastos. Malaking bahagi ng perang yon ay mula sa akin. Ginamit nila ang payment ko para sa Boracay. Oo. Pagkatapos ay tumangging tulungan si Sofia dahil hindi nila pwedeng kanselahin ang biyaheng tinulungan kong pondohan. Hindi pinalambot ni Lola. Oo. Taon akong naniniwala na ang facts ay lumilikha ng clarity. Kung tumpak ang numbers, dapat maging malinaw ang desisyon. Pero hindi pinipigilan ng facts ang sakit. Minsan, inaalis lang nila ang huling lugar kung saan pwedeng magtago ang pag-asa. Naisip ko ang 22 transfers. Pinapayagan nitong iwasan ng 3 ang realidad. Patuloy na maniniwala si Evan na ang susunod na opportunity ay maglutas ng lahat. Patuloy na tatawagin ng ina ang sarili bilang peacemaker. Patuloy na kikilos ang ama bilang provider habang ginagamit ang kita ko para punduhan ang autoridad. At patuloy akong maniniwala na ang sakripisyo ay nakakuha sa akin ng secure na lugar sa pamilya. Isinara ni Lola ang ledger ng kalahati. Ano ang ginawa mo pagkatapos nilang tumanggi? Nakahanap ako ng caregiver at kinansela ang transfer. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may maliit na relief sa mukha niya. Mabuti. Dapat nakapagbigay aliw ang mga salita. Sa halip, tumaas ang luha. Hindi ako masaya. Hindi ka dapat. Pinunasan ko ang pisngi ng takong ng hindi nasugatang kamay. Mga magulang ko sila. Alam ko, may gastos sila. Oo. Paano kung masasaktan sila sa paghinto? Magbabago kung paano sila mabubuhay. Hindi sila mawawala ng bahay, medical coverage, o pagkain.
Ipinatong niya ang palad sa ledger. May pagkakaiba sa pagpapahintulot sa isang tao na harapin ang realidad at paglalagay sa panganib. Sobrang pinaghirapan ng ama na makalimutan mo ang pagkakaibang iyon. Tiningnan ko siya. Alam mo bang magiging ganito siya? Hindi. Walang pag-aalinlangan ang sagot, pero nakilala ko ang mga bahagi bago mo at mas matagal akong nanahimik kaysa dapat. Akala kong sapat ang pribadong pagharap. Hindi. Mas mahalaga ang katapatan kaysa reassurance. Hindi hinihingi ni Lola na maniwala akong lagi niyang ginawa ang tama. Tinatanggap ang parte ng hindi ginagawang inosente ang pagsisisi, na natili siya hanggang makalipas ang hating gabi. Sapat naming sinuri ang records para maintindihan ang pattern, pero tumanggi siyang pag-urin ako sa pagbabasa ng bawat linya. Nandyan pa rin ang numbers bukas, sabi niya. Kailangan mong gumaling. Halos hindi ako natulog. Tuwing isinasara ang mga mata, bumabalik ang aksidente sa fragments. Headlights, konkreto, paghigpit ng seatbelt sa dibdib. Pagkatapos ay pinalitan ng boses ng ama. May biyahe na sa wakas ang kapatid mo papuntang Boracay. Nang 4:00 ng umaga, alam kong aalis na ang mga magulang papunta sa airport. Binuksan ko ang mensahe sa dalawa. Pinaikli. Sinabi na may professional na care si Sofia at ligtas. Sinabi na ipinakita ni Lola Evelyn ang financial records. Sinabi na natapos ang bawat future payment. Hiniling na huwag kontakin si Nina, Marisol o sino mang nag-aalaga kay Sofia. Pagkatapos ay iniharap ang phone. Nagsimulang tumunog wala pang 2 minuto. Ama, pinabayaan ang unang tawag. Tumawag ulit. Sa ikatlong attempt, sumagot ako. Ano ang ginawa mo? Ang hinihingi. Walang tanong tungkol sa concussion. Walang tanong sa tadyang. Walang tanong kung dumating na ang caregiver ni Sofia. Sinigurado ko ang care para sa anak ko. Alam mo ang ibig kong sabihin? Oo, kinansela ko ang transfer. May sinabi ang ina sa likod niya. May airport announcement sa background. Umalis na sila sa bahay. Walang karapatan ang lola mong ipakita ang private financial records. May authorized access siya sa records na iyon. Hindi nito ginagawang sa'yo. Ang deposits ay sa akin. Naging gifts ng ipadala mo. Tiningnan ko ang splint sa pulso. Ginamit mo ba ang pinakabagong payment ko para sa Boracay? Ginamit namin ang account para bayaran ang family trip. Hindi iyon sagot. Hindi kami magbibigay katwiran sa bawat gastos sa anak namin. Binigyan mo ng katwiran nang sabihin mong kailangan mo ng $49,000 para panatilihin ang bahay at medical coverage. Masyadong mahaba ang katahimikan ng 1 segundo. Pagkatapos ay nagbago ang tono. Alam mong may gastos kami. Alam ko ang sinabi mo. Mas malaki ang kita mo kaysa sino man sa pamilyang ito. Ang pagtulong sa amin ay hindi naglagay sa iyo sa hirap. Nandyan. Hindi pagtanggi, entitlement ang totoo. Ayon sa ama, tumigil ang panlilinlang sa pagiging mahalaga kung kayang bayaran ng nililinlang ang pagkawala. Kayang-kaya mong miss ang unang flight, sabi ko. Tumanggi ka pa rin? Buwan-buwan ng plano ang biyaheng iyon. Hindi plano ang aksidente ko. Mahihirap ang ilang taon ni Evan. Nasa ospital ako, Dad, at nalutas mo ang problema tulad ng inaasahan ko. Ang kumpiyansa niya sa akin ay lagi ng paraan para bigyan ang sarili ng permiso na mabigo ako. Kinuha ng ina ang phone. Clara, lahat ay upset. Kailangan nating huminahon bago gumawa ng desisyon na hindi na mababawi. Nagawa ko na ang desisyon. Nasugatan ka at emosyonal. Nasugatan ako. Hindi nito ginagawang mali ang bank records. Hindi namin gustong maramdaman mong ginamit. Bakit ka nagsinungaling? Hindi namin naisip ng ganoon. Mas masakit ang sagot kaysa pagtanggi. Alam ng ina ang sapat para maintindihan kung ano ang hindi binabayaran ng pera. Narinig ang paliwanag sa mortgage. Tinanggap ang pasasalamat ko tuwing sinasabing inililigtas ko ang bahay. At pinayagan dahil ang pagsusuri sa arrangement ay mangangailangan ng pagharap sa ama. Ano ang naisip mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Kinuha ulit ng ama ang phone. Pag-uusapan natin ito kapag bumalik kami. Wala nang pag-uusapan tungkol sa payments. Huwag mong bantaan ang pamilyang ito dahil galit ka. Hindi ako nananakot. Tinatapos ko ang bagay na hindi dapat sinang-ayunan. Pagsisisihan mo ang pagtrato sa mga magulang mo ng ganito. Tinapos ko ang tawag. Nanginginig ang mga kamay pero hindi ang boses. Ilang minuto pagkatapos, may mensahe ang ina na hinihilingang muling isaalang-alang bago ang susunod na payment date. May mas mahaba ang ama na inaakusahan si Lola ng sadyang paglikha ng conflict.
Walang mensahe ang nagtanong kung may kailangan ako. Sumakay sila sa flight. Nagpatuloy ang biyahe. Nang umaga, pinalabas ako ng ospital na may instructions na imposible kong sundin ng walang tulong. Hindi ako dapat magmaneho. Hindi ligtas ang pagbubuhat sa basag na pulso at bawat bigla ang galaw ay humihila sa tadyang. Si Lola ang nagmaneho pa uwi. Binuksan ni Marisol ang pinto bago kami makarating. Binigyan ako ng maikling account ng gabi ni Sofia, mga detalye na malinaw na pinagtuunan niya. Nanatili si Nina hanggang makapag-settle si Marisol tulad ng pangako. Nang ilagay ni Marisol si Sofia sa tabi ko, hindi ko siya mahawakan tulad ng dati. Ipinatong ang mabuting braso sa kanya habang sinusuportahan ng una ng iba. Binuksan niya ang mga mata at tinitigan ako ng hindi alam na may nagbago. Umiyak ako noon, hindi malakas. Ipinindot ang mukha sa tuktok ng ulo at hinayaang mahulog ang luha sa malambot na buhok. Nakatayo si Lola sa tabi, pero hindi sinabi na magiging ayos ang lahat. Alam niyang hindi iyon ang kailangan ko. Kailangan ko ng permiso na magdalamhati sa bagay na hindi kailanman naging totoo, gaya ng paniniwala ko. Nagsimula ang pressure bago makarating ang mga magulang sa Boracay. May mensahe ang ama na naka-frame bilang financial emergencies. Claim na mabibigo ang scheduled expenses. Pinalaan na ang paghinto ng transfer ng walang notice ay irresponsible. Sinuri ulit namin ni Lola ang records. Sakop ng pensyon at income ang bahay, insurance, pagkain, utilities, at normal na transportation. Ang hindi nila kayang sakupin ay ang buhay na itinayo sa ibabaw ng mga pangangailangan. Mga bills ni Evan, paulit-ulit na business losses, biyahe, upgrades, ang hitsura ng kasaganaan. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ay tumawag si Evan. Una, inisip kong huwag sagutin, pero ang pag-iwas ay magpapahintulot sa kanya na mapanatili ang bersyon na pinakakomportable. Tinanggap. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ikaw ang magsabi, sabi ni Dad. Pumasok si Lola sa bank information nila at kumbinsihin kang putulin sila. Hindi ako kinumbinsi ni Lola. Kinansela ko ang transfer bago siya dumating. Pagkatapos ay ginawa mo ito dahil hindi sila makapag-babysit. Tumanggi silang alagaan ng 2 buwang gulang ko habang ako ay na-ospital. May flight sila. Alam ko. Hindi mo pwedeng asahan na titigil ang lahat sa buhay nila tuwing may problema ka. Pinabayaan kong tumira ang pangungusap. Gaano karami sa biyaheng ito ang binayaran mo? Hindi ako nagbayad. Si Mom at Dad ang nagbayad gamit ang perang ipinadala ko. Natahimik siya. Alam mo ba? Tanong ko. Alam kong tumulong ka. Alam mo bang may bahagi silang ipinadala sa'yo? Minsan tumulong sila sa akin. Nagtanong ka ba kung paano nagbabayad ang 2 retired people ng debts mo, vehicle expenses, at biyaheng ito? Inakala kong may retirement money si Dad. Alam mo ring nagbibigay ako ng pera. Hindi ibig sabihin na alam ko ang bawat detalye. Hindi. Ibig sabihin iniiwasan mo ang detalye dahil baka kailangan mong magsabi ng hindi. Nagbago ang paghinga. Palagi mong inisip na mas magaling ka kaysa sa akin. Taon akong nagbabayad para sa sistemang idinisenyo para panatilihin kang hindi responsable sa sarili. Hindi ako naging mas magaling. Naging parte ako ng problema. Kayang-kaya mo. Parehong depensa, ibang boses. Kayang-kaya ko ang transfer, sabi ko. Hindi ko kayang bayaran ang itinuturo nito sa anak ko. May maikling mapait na tawa. 2 buwan pa lang siya, ibig sabihin may oras pa akong baguhin ang paniniwalang kikilalanin niya. Sinabi kong inaasahan ko ang repayment para sa bahagi ng Boracay expenses na pinunduhan ng transfers ko. Hindi ko hiniling ang lahat agad. Hindi ako nanakot ng legal action. Malinaw lang na hiwalay ang repayment at reconciliation. Pagkatapos ay tinapos ang tawag. Sa susunod na ilang araw, inalagaan ni Marisol si Sofia habang gumagaling ako. Dumalaw si Nina pagkatapos ng trabaho at nagdala ng praktikal na tulong nang hindi sinusubukang kontrolin. Si Lola ang naghawak ng transportation at nanatili ng sapat para matiyak na may kailangan ako, pagkatapos ay umuwi sa sariling bahay. Bawat isa ay nagsabi ng limitasyon. Bawat isa ay ginawa ang pangako. Masakit ang contrast dahil ordinaryo. Walang inilarawan ang sarili bilang tagapagligtas. Walang nagsabi na pamilya muna. Dumating lang sila ng sumang-ayon. Nagpadala ang mga magulang ng litrato mula sa Boracay sa wider family group. I-mute ko ang conversation bago makakita ng higit sa isang imahe. May mga kamag-anak na tumawag pagkatapos marinig ang bersyon ng ama. Ayon sa kanya, ginawa akong manipulate ni Lola habang nasugatan at gumanti ako sa paglalagay sa financial danger. Hindi ako nakipagtalo sa lahat. Nagpadala ako ng isang factual response sa sino mang mahalaga ang relasyon.
Pag-aari ng mga magulang ang bahay. Sakop ang basic expenses. Misrepresented at redirected ang payments ko. Natapos ang arrangement. Pagkatapos ay tumigil akong ipagtanggol ang desisyon. Binigyan ako ng recovery ng oras para palitan ang bawat assumption ng documented plan. Inalis ko ang mga magulang bilang emergency contacts ni Sofia. Sumang-ayon si Nina na manatiling local contact sa limitasyon ng responsibilidad. Naging family contact si Lola na authorized na mag-advocate para kay Sofia, bagamat walang nagkunwaring dapat maging primary physical caregiver ang 81 na taong gulang para sa sanggol. Nagbigay ang newborn care agency ng rotating professional backup. Pinalawak ko ang emergency reserve ni Sofia. In-update ang caregiver authorizations at documents na namamahala kung sino ang makakapagdesisyon kung pansamantalang hindi ako. Pinalitan ko rin ang locks. May susi pa ang mga magulang mula nang ipanganak si Sofia. Dating tinitingnan bilang ebidensya na sapat na silang malapit para tumulong. Ngayon, susunod ang access sa tiwala, hindi kabaligtaran. Mabagal ang physical recovery. Ayaw kong kailanganin si Marisol na buhatin si Sofia kapag umiiyak. Ayaw kong panoorin ang iba na kumpletuhin ang routines na itinayo ko. Sa mahihirap na gabi, bumabalik ang lumang guilt. Baka sobra ang hinihingi ko sa mga magulang. Baka sobra ang pagkansela ng transfer. Baka ibalik ko ang bahagi at panatilihin ang mas maliit na hangganan. Tuwing dumarating ang mga isip na iyon, binubuksan ko ang folder ng records. Hindi dahil kailangan kong magalit ulit, dahil nabuhay ang guilt ng taon sa paggawa sa fax na tila hindi mabait. 3 araw pagkatapos bumalik ang mga magulang mula sa Boracay, dumating sila sa bahay ko. Hindi tumawag muna. Tumunog ang doorbell sandali pagkatapos buhatin ni Marisol si Sofia sa itaas para sa nap. Sa kamera, nakita ko ang ama na pinakamalapit sa pinto na may ina sa likod. Sinubukan ng ama ang susi bago ako sumagot. Hindi na gumagana. Sinabi ng ekspresyon sa mukha na naintindihan niya ang hangganan bago ko buksan ang pinto. Pinayagan kong pumasok dahil gusto ko ng isang direktang usapan. Ayaw ko ng serye ng mensahe kung saan maiiwasan ng ama ang bawat tanong. Nag-alok si Lola na dumating. Sinabi kong hindi. Kung pananatilihin ko ang hangganang ito, sa akin dapat. Nasa splint pa ang pulso. Masakit pa rin ang tadyang sa mabilis na pag-upo, pero kinuha ko ang upuan na nakaharap sa sofa at inilagay ang folder ng records sa mesa sa pagitan namin. Nanatiling nakatayo ang ama. Pinalitan mo ang locks? Oo. Nang hindi kami sinasabihan. Wala kang dahilan para pumasok sa bahay ko nang walang permiso. Mga magulang mo kami. Relasyon niyon, hindi permanenteng authorization. Naupo ang ina. Mukhang pagod, hindi financially endangered, hindi walang tirahan o pagkain, pagod lang. Itinuro ng ama ang folder. Napuno ng lola mo ang ulo mo ng one-sided information. Mula sa bank statements ninyo ang information. Binigay ninyo ang perang iyon dahil sinabi ninyong nasa panganib ang bahay at medical coverage. May iba pang gastos. Dapat ninyong naitanong ng tapat. Sumikip ang panga, sasabihin mong hindi, natahimik ang silid. Pinakamalapit siya sa pag-amin kung bakit nagsinungaling. Tama ka. Sabi ko, hindi ako magbibigay sa inyo ng 49,000 buwan-buwan para protektahan si Evan sa pagsuporta sa sarili. Hindi ninyo naiintindihan ang pinagdaanan ng kapatid mo. Naiintindihan ko na nang nasa ospital ako, mas mahalaga ang bakasyon niya kaysa anak ko. Tumingin ang ina sa hagdan. Mahal namin si Sofia. Hindi ang pag-ibig ang tanong. Ang reliability. Kung alam namin kung gaano kaseryoso ang aksidente. Alam ninyong may concussion at fractures ako. Alam ninyong ina-admit ako. Akala namin makakapag-stay si Nina. Sinabi kong hindi. Ibinalik ang mga mata ng ina. Naupo sa wakas ang ama, pero hindi naging mas mababa ang konfrontasyon. Ano man ang pagkakamali, hindi mo biglang maaalis ang halos 588,000 hour sa isang taon mula sa finances namin. Iba ang landing ng figure nang sabihin niya. Halos 588,000 sa isang taon. Hindi tulong sa temporary crisis. Kita. Itinayo ninyo ang spending sa pera na nakuha sa kasinungalingan. Itinayo namin ang family obligations sa lahat na nag-aambag ayon sa kakayahan. Ano ang inambag ni Evan? Nahanap niya ang daan. Sa edad 31, wala siyang advantages mo. May mga magulang siyang nagprotekta sa kanya mula sa kahihinatnan. May mga magulang akong ginawang invoice ang competence ko. Napaigtad ang ina, hindi ang ama. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Apology. Gusto mong magmakaawa kami. Wala akong gusto sa inyo financially. Ayaw ko na ng false emergencies. Ayaw ko ng unannounced visits.
Walang private access sa bahay ko at walang unsupervised access kay Sofia. Pinipigilan mo ang apo namin. Pinoprotektahan ko siya mula sa mga taong ipinakita na ang pangako ay nakadepende sa convenience. Umiyak ang ina. Sa karamihan ng buhay ko, natatapos ang mahihirap na usapan sa luha niya. May umaliw. Lumambot ang central issue at bumalik ang kapayapaan ng walang accountability. Sa pagkakataong ito, pinayagan kong magalit siya. Tumayo ulit ang ama. Kung gawin mo ito, hindi na magiging pareho ang relasyon natin. Alam kong handa kang sirain ang pamilyang ito dahil sa pera. Hindi. Ipinakita sa akin ng pera kung ano na ang pamilya. Naghintay siyang umatras ako. Hindi ako. Sa likod namin, may malambot na tunog ang baby monitor mula sa silid ni Sofia. Sumunod ang boses ni Marisol, kalmado at reassuring. Ligtas ang anak ko. Wala nang kapangyarihan ang ama na gawing depende ang kaligtasan sa pagsunod ko. Kung hindi ninyo matanggap ang mga hangganang ito, sabi ko, umalis kayo. Tumingin ang ina sa kanya, marahil umaasang pipili siya ng iba. Naglakad siya papunta sa pinto, sumunod siya. Bago umalis, lumingon. Hindi ko ito gusto. Naniwala ako. Hindi nito ginawa siyang inosente. Tinulungan mong panatilihin, sabi ko. Tumango siya ng minsan at umalis. Masakit ang katahimikan pagkatapos isara ang pinto, pero malinis. Wala nang bargain sa loob. Hindi na direktang kinuntak ng ama pagkatapos. Patuloy niyang sinasabi sa iba na ginawa kong sandata ang pera at access kay Sofia. Tumigil akong tumugon sa second-hand reports. Dumating at lumipas ang transfer date. Hindi na wala ang bahay ng mga magulang. Hindi na wala ang insurance. Nananatiling konektado ang utilities. Ang nagbago ay ang gastos na hindi kailanman necessities. Tumigil silang pundohan ang ventures ni Evan. Natapos ang discretionary travel. Nagsimulang mag-operate ang household sa loob ng pensyon at income na meron sila simula pa. Dumating ang kahihinatnan ng walang intervention ko. Ilang linggo pagkatapos, may email mula sa ina. Subject line na 2 salita lang. Full accounting. Attached ang statements na hindi nakita ni Lola kasama ang document na inihanda mismo ng ina. Nakalist ang bawat payment na natanggap mula sa akin at ang major expenses na sumunod. Hindi humiling ang mensahe na i-restart ang transfer. Inamin na alam niyang debt-free ang bahay. Inamin na active ang retiree coverage. Inamin na pinanood niya ang ama na ilarawan ng pera bilang necessary dahil mas mahirap harapin siya kaysa tanggapin ang tulong ko. Sinabi sa sarili na kaya ko. Sinabi sa sarili na mas kailangan ni Evan. Sinabi sa sarili na ang pagpapanatili ng pamilya ay nangangailangan ng katahimikan. Pagkatapos ay isinulat na hindi na panatili ng katahimikan ang neutrality. Inilagay siya sa panig ng ama tuwing pagkakataon. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap. Hindi nito inayos ang relasyon, pero ito ang unang bagay na ibinigay ng ina nang hindi hinilingang bitbitin ang bahagi ng bigat. Sumagot ako ng 3 pangungusap. Kinumpirma na natanggap ko ang records. Sinabi na hindi na magre-resume ang financial arrangement. Sinabi na ang anumang future relationship ay depende sa consistent accountability at respeto sa hangganan ko. Sumagot siyang naiintindihan. Sa wakas, walang idinagdag na request. Mas matagal si Evan. 2 buwan pagkatapos ng biyahe, may deposit sa account ko. Mas maliit kaysa utang niya, pero identified ang description bilang unang Boracay repayment. Tumawag siya ng araw na iyon. Nakahanap ako ng full-time position, sabi niya. Nakita ko ang payment. Magpapadala pa ako buwan-buwan. Salamat. Hindi komportable ang katahimikan sa pagitan namin. Inaayos ba nito ang anuman? Tanong niya. Hindi. Hindi babalik ang tiwala. Tinutugunan ng repayment ang pera. Hindi nito binubuo ang tiwala. Hindi ko alam ang lahat. Sapat ang alam mo para iwasan ang pagtatanong. Hindi siya nakipagtalo. Hindi iyon apology at hindi transformation. Pero unang pagkakataon na nanatili siya sa loob ng hindi komportableng totoo, nang hindi hinilingang gawin kong mas madali. Nanatiling malayo ang relasyon. Hindi na ito ang bagay na binibigyang madali kong ayusin. Nagsimulang dahan-dahang buuin ng ina ang kontak. Buwan-buwan, sinunod niya ang conditions na itinakda ko. Hindi dumating ng walang anunsyo. Hindi nagdala ng mensahe mula sa ama. Hindi nagtanong tungkol sa pera. Kapag hindi sumang-ayon sa limit, tinanggap ng hindi ginagawang guilt ang hindi pagsang-ayon. Ang unang pagbisita kay Sofia ay kasama si Lola at ako. Mas matanda na si Sofia noon, mas alert, umaabot sa anumang inilagay malapit sa mga kamay. Naupo ang ina sa kabilang panig ng silid hanggang inimbitahan kong lumapit. Nang ilagay ko si Sofia sa mga bisig,
Tahimik siyang umiyak. Pasensya na, sabi niya. Hindi dahil sa pagkasakit sa akin. Hindi sa misunderstanding para sa ginawa niya. Alam ko, sagot ko. Hindi dumating ang forgiveness sa sandaling iyon. Hindi bumalik ang tiwala dahil mahinahon niyang hinawakan ang apo, pero may makitid na landas patungo sa ibang bagay. Pinili ng ama na huwag lakaran. Nanatiling kumbinsido na ang pagtanggap sa hangganan ay nangangahulugang pagsuko sa awtoridad dahil hindi siya lalapit kay Sofia ng walang kontrol. Hindi siya lumapit sa kanya. Desisyon niya iyon. Sa unang pagkakataon, pinayagan kong maging ganap na sa kanya. Naging regular na parte si Lola sa buhay namin. Hindi niya sinubukang palitan ang mga magulang. Hindi ginawang claim ang katapatan sa akin o kay Sofia. Minsan dumadalaw at pinag-uusapan ang pamilya. Minsan nakaupo sa tabi ng playmat ni Sofia at nagsasalita ng ordinaryong bagay. Nanatili ang red ledger sa kanya hanggang matapos naming i-verify ang bawat relevant transaction. Isang hapon, dinala niya sa bahay ko para sa final review. Naupo kami sa kitchen table habang natutulog si Sofia sa tabi. Isinara ni Lola ang ledger, sinigurado ang elastic band, at ipinatong ang kamay sa cover. Hindi mo kailangan ito para maalala ang nangyari, sabi niya. Hindi, at hindi mo kailangang panatilihing basahin para bigyang katwiran ng desisyon. Tama siya. Nagbigay ng clarity ang ebidensya. Ang paulit-ulit na pagbubukas sa sugat ay hindi magbibigay ng higit. Inilagay ko ang closed ledger sa dulo ng mesa. Nang gabing iyon ang buwan ng petsa kung kailan dating umaalis ang old transfer. Sa loob ng 22 buwan, napanood kong mawala ang 49,000 sa ilalim ng label na family support. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang 3 accounts na itinatag para sa care ni Sofia, emergency protection, at future. Ipinamahagi ang buong 49,000 sa kanila. Lumitaw ang confirmation sa screen, parehong amount, ibang destinasyon. Tumingin ako kay Sofia. Natutulog siya, isang kamay sa tabi ng mukha. Malambot at pantay ang paghinga. Nakalist si Nina sa mga taong matatawag sa emergency. Authorized si Lola na mag-advocate para kay Sofia. Parte pa rin si Marisol at ang agency ng Dependable Professional Care Structure. Walang nangako na lutasin ang lahat. Nangako lang sila sa kaya nilang ibigay at ibinigay. Ang pamilyang nawala sa akin ay bahagyang totoo at bahagyang itinayo mula sa pag-asa, obligasyon at automatic payments. Mas matagal ang pagdadalamhati kaysa sa pagkansela ng transfer, pero hindi na idinidirekta ng lungkot ang mga desisyon ko. Nakasara ang red ledger sa mesa. Hindi ako naramdamang nagwagi. Naramdaman kong ligtas. Ang perang iyon ay dating patunay na kayang panatilihin kong komportable ang lahat. Ngayon ay pinoprotektahan ang iisang taong tunay na responsibilidad ko, ang anak kong babae at sa wakas.